Nasubok sa balikatan exercises ang kahandaan ng mga Pilipinong sundalo sakaling sakupin na madayuhan ang mga isla at paliparan ng Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines daw mismo ang humiling ng training na yan sa mga Amerikano. Pero paglilinaw ng AFP, wala silang pinupuntirang bansa sa pagsasanay na yan. May report si Chino Gaston. Mula sa himpapawid gamit ang mga Black Hawk helicopter, sabay-sabay nilusob ng pinagsanib na puwersa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang isang airfield sa isang isla na kunwari sinakop ng isang dayuhang kalaban. Bahagi yan ng kanilang balikatan exercise sa isla ng Lubang sa Mindoro. Para tiyaking makatotohanan ng pagsasanay, gumamit pa ng MILSIM o Military Simulation Ammunition. Bukod sa pagtaboy sa kalaban, may mga hostage din na kailangan sagipin. Sa San Antonio, Zambales, ipinakita naman ang mga makabagong sasakyang pandigma. Bilang bahagi ng pagsasanay, ibinaba sa dagat ang 11 amphibious assault vehicle mula sa barkong BRP Tarlac at USS Wasp. Nagtungo ang mga ito sa dalampasigan papunta sa tinatawag nilang assault area. Pinalipad din ang 2 Osprey tilt rotor aircraft para magsagawa ng aerial assessment o pagsusuri ng paligid mula sa himpapawid. Ayon kay Second Lieutenant Tory Sharp, mahalaga ang balikatan exercises para palawigin at pagtibayin pa ang pagtutulungan ng Amerika at Pilipinas. Being able to train through annual exercises like Exercise Balikatan teaches us to be ready and respond to any crisis that may occur. At para naman sa mga Pilipinong sundalo, we requested this type of training because based on our assessment, ito yung isang bagay kung saan kailangan pa nating i-increase yung capability ng ating armed forces. Ang kaalaman at pagsasanay para tugunan ang puwersahang pananakop ng mga isla at paliparan, AFP raw mismo ang humingi sa mga Amerikano. They've requested us to assist them in conducting an airfield seizure to take back an airfield that has been taken over. Sa ngayon, ang Pag-asa Island lang sa West Philippine Sea ang islang pag-aari ng bansa na may malaking airfield. Matagal na itong inaangkin ng China. Nitong nakaraang mga linggo, napabalitang pinalilibutan ito ng mga Chinese fishermen na kontrolado ng Chinese Navy. Pero paglilinaw ng AFP, wala namang pinupuntiryang bansa o pinatatamaan sa training na ito, kundi pagtaas lamang ng antas ng kahandaan at interoperability ng AFP sa mga kaalyadong bansa. Chino Gaston, GMA News.